Sa isang simpleng grocery store, nakita ni Carlos ang isang inang umiyak habang ibinababa ang gatas ng kanyang sanggol. Bilang isang milyonaryo, marami na siyang nakita sa buhay. Pero ang sandaling iyon, magbabago iyon ng lahat. Sinundan niya ang babaeng iyon, at ang natuklasan niya ay hindi niya kailanman inasahan. Malamig ang hangin ng air conditioning sa loob ng SuperValu grocery. Pero si Carlos ay pawisan pa rin. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa kaba. 6:00 ng gabi na, at ito na ang ikatlong grocery store na pinuntahan niya ngayong linggo. Hindi para sa kanyang sarili, may personal shopper naman siya para diyan. Nandito siya dahil sa isang kakaibang dahilan na kahit siya ay hindi niya lubos maisip. Si Carlos Mendoza, 35 taong gulang, isa sa pinakabatang milyonaryo sa bansa. Mayroong chain of restaurants, real estate investments, at iba pang negosyo. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, may kulang. May buwang sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng pera o katanyagan. 3 buwan na ang nakakaan nang iwanan siya ng kanyang asawa, si Melissa. 6 na taong silang kasal, pero walang anak. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil hindi sila binibigyan ng pagkakataon. Maraming pagsubok, maraming doktor, maraming luha. Hanggang sa napagod si Melissa. Hindi lang sa proseso, kundi sa kanya. Carlos, successful ka na sa lahat ng bagay sa buhay mo, sabi nito noong huling pag-usap nila. Pero hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako naririnig. Parang business lang din ako sa'yo. Isang project na kailangang ayusin. Umalis si Melissa, at iniwan si Carlos sa malaking bahay na biglang naramdamang napakali. Simula noon, nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay. Nagsimula siyang lumabas, magkumute minsan, bumisita sa mga lugar na hindi niya kailanman pinuntahan noon. Gusto niyang maunawaan kung ano ang kulang. Gusto niyang makita ang mundo na hindi niya nakita habang abala sa pag-akyat ng korporatibong hagdan. At ngayong gabing ito, nandito siya sa SuperValu, nagpapanggap na normal na customer, may hawak na basket at naglalakad sa mga aisle. Naroon sa Bobby section siya nang makita niya ang babae. Mga 27 taong gulang, siguro. Payat, medyo kulot ang buhok na nakatali sa isang maluwag na ponytail. Suot niya ang faded na shirt at maong na tila ilang taon nang ginagamit. Pero ang napansin talaga ni Carlos ay ang mukha nito, pagod na pagod, puno ng pag-aalala, at may bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata. Hawak ng babae ang isang lata ng baby formula. Tinitingnan niya ang presyo, pagkatapos ay tumingin sa kanyang wallet. Binilang niya ang mga barya at konting papel na pera. Bumuntong hininga siya ng malalim, at kitang-kita ni Carlos kung paano nanlaki ang mga mata nito, hindi sa tuwa, kundi sa kalungkutan. Marahan niyang ibinalik ang lata ng gatas sa shelf. Pero hindi doon nagtapos ang babae. Kumuha siya ng mas murang brand. Tinignan uli ang presyo. Binilang uli ang pera. Umiling. Ibinalik uli. Kinuha ang pinakamurang available. Pero kahit iyon, tila hindi pa rin sapat ang kanyang pera. Nakita ni Carlos kung kaano nanlaki ang mga mata ng babae. Tumulo ang luha. Isang patak lang. Mabilis niyang pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Tila ayaw niyang makita ng iba. Pagkatapos, ibinaba niya ang kahit na pinakamurang gatas. Ang basket niya. May ilang piraso lang ng instant noodles, isang pirasong sardinas, at 3 bilog na itlog. Naramdaman ni Carlos ang kirot sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may sumakal sa kanyang lalamunan. Marami na siyang nakitang mahihira. Marami na siyang naging beneficiary ng kanyang charity works. Pero iba ang pakiramdam kapag direktang nakikita mo. Walang kamera, walang press release. Walang publicist na nagsasabing, "Sir, maganda ito sa image ninyo." Naglakad ang babae patungo sa counter. Dala-dala ang basket na tila, bigat na bigat, kahit kaunti lang ang laman. Sumunod si Carlos, hindi alam kung bakit. Parang may kumakatok sa kanyang puso, nagsasabing, "Gawin mo ang isang bagay." Gayon. Pero ano? Lapitan ang babae at magbigay ng pera. Hindi, baka ma-offend. Bayaran ang grocery nito nang hindi nito alam. Paano? Habang nag-iisi si Carlos, natapos nang magbayad ang babae. Lumabas ito ng grocery, at nang hindi na niya naisip, sinundan niya ito. Labas ng SuperValu, madilim na ang kalye. Ang babae ay naglakad ng mabilis, yakap ang papel na bag ng grocery. Sumunod si Carlos ng ilang metrong layo, sinisiguradong hindi siya halata. Parang detective sa pelikula, pero ang layunin niya ay hindi manggulo, gusto niya lang malaman. Sino ang babaeng ito? Nasaan ang asawa niya? Bakit mag-isa siya? Bakit walang tumutulong? Naglakad sila ng humigit kumulang 10 minuto.
Dumaan sa ilang eskinita, tumurok sa mga lugar na hindi pamilyar kay Carlos. Mga lugar na walang streetlights, na amoy ng basura at alikabo. Mga lugar na hindi niya kailanman naisip na umiiral sa parehong lungsod na kanyang tinitirhan. Huminto ang babae sa harap ng isang maliit na barong-barong. Gawa sa kahoy na plywood, yero na kalawang na ang bubong, at isang kurtina lang ang pintuan. Pumasok siya. Nagtago si Carlos sa likod ng isang tindahang sarado. Mula roon, maririnig niya ang mga boses mula sa loob ng barong-barong. Angelina, bumalik ka na. Saan na ang gatas ng babi? Boses ng isang matanda, siguro lola o kapitbahay. Wala po, aling nena. Hindi ko na nabili, ang boses ng babae. Angelina pala ang pangalan niya. Nanginginig ang boses nito, halatang pinipigilan ang iyak. Ha? Bakit naman? Kailangan ng bata ng gatas, kanina pa umiyak. Kulang po ang pera ko. Asensya na po. Naku, Angelina. Ano na bang gagawin natin sa bata? Ilang araw ng konti lang ang gatas. Tama na ang tubig na pinalagyan mo ng konting asukal. Hindi yan sapat. Narinig ni Carlos ang hikbi ni Angelina. Alam ko po, aling nena. Alam ko. Pero wala na po talaga akong pera. Ang sweldo ko sa paglalaba, sa Lunes pa po darating. Kinailangan ko pang bilhan ng bigas kagabi kasi wala na talaga kaming makain. Ang natirang pera, ang pamasahe ko lang papasok bukas sa trabaho. Aba, kawawa naman ang babi mo, anak. San ba ang asawa mo? Bakit hindi man lang nag-iiwan ng pera? Sandaling katahimikan. Wala na po, aling nena. Umalis na po. 5 buwan na. Ano? Umalis? Bakit? Sabi niya, hindi niya raw kaya ang responsibilidad. Nung ipinanganak si Baby Angela, sabi niya, masyadong mahirap ang buhay. Ayaw niya raw maging mahirap habang buhay. Kaya umalis. Hinanap ang ibang babae na may pera. Narinig ni Carlos ang ungol ng sanggol mula sa loob. Iyak na parang gutom, parang nasasaktan. Narinig niya kung paano sinusubukang pahinahin ni Angelina ang anak. Baby ko. Angela. Nandito na si mama. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na. Nanginginig ang kamay ni Carlos. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. 5 buwan. Ibig sabihin, mag-isa lang si Angelina mula ng mga anak siya. Walang asawa, walang suporta, walang tulong. Angelina, may konting gatas pa ako dito, pang-emergency. Hayan, kunin mo. Pang 1 o 2 bote lang siguro. Pero makakatulong. Salamat po, aling nena. Salamat to talaga. Babayaran ko po kayo. Huwag na, anak. Basta kapag may trabaho ka na ulit na mas maayos, tulungan mo naman ako minsan. Tayo-tayo lang naman ang magtutulungan dito. Ilang minuto ang lumipas. Lumabas si Angelina, may hawak na maliit na bote ng gatas mula kay aling nena. Bumalik siya sa sarili niyang barong-barong, katabi lang ng isa. Pumasok siya at nagsimulang pakainin ang sanggol. Nanatili si Carlos sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makaalis. Tila na-freeze ang kanyang katawan, at ang isip niya ay umiikot. Isiping mong, lahat ng problema mo sa buhay ay tungkol sa pera, kung paano ito paramihin, kung saan ito invest, kung paano ito protektahan. Tapos makikita mo ang taong ang problema, ay kung paano makakabili ng gatas para sa sanggol. 2 mundo. 2 realidad. Pareho sa isang lungsod. Humakbang si Carlos palayo. Hindi niya alam ang gagawin. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, na nakaparking ilang kalye, lang mula sa grocery. Umupo siya sa loob, humawak sa manibela, pero hindi niya mapasikot ang susi. Ang mukha ni Angelina. Ang iyak ni Baby Angela. Ang desperasyon sa bawat kilos. Lahat ay nag-ulit sa isip niya. Ano ba ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Bigyan ko ba ng pera? Pero paano? Baka hindi niya tanggapin. Baka ma-offend siya. Baka isipin niya, nakakaawa siya. Naalala niya si Melissa. Naalala niya ang sinabi nito. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako naririnig. Noon, hindi niya naintindihan. Pero ngayon, parang bumubukas ang isang pintuan sa kanyang isipan. Tama si Melissa. Abala siya sa sarili niyang mundo, hindi niya nakikita ang ibang tao. Kahit ang asawa niya. Kahit ang mga taong nangangailangan. Pero ngayon, nakita na niya si Angelina. Narinig na niya ang kwento nito. At hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. Hindi na siya pwedeng magkunwaring wala siyang alam. Kinabukasan, bumalik si Carlos sa SuperValu. Nagtanong siya sa mga tindera. Yung babaeng payat, may dalang babi minsan, palaging bumibili ng mura. Kilala ninyo ba siya? Isang tindera ang tumango. Si Angelina.
Regular na customer iyan. Kawawa naman, mag-isa lang. Minsan nga, utang ng utang. Pero nababayaran naman niya, kaya okay lang. Saan siya nakatira? Nag-alangan ang tindera. Bakit po? Gusto ko lang tulungan. Tumingin ang tindera sa kanya mula ulo hanggang paa. Nakasimple lang si Carlos ngayong araw, shirt at jeans. Walang Rolex, walang branded na sapatos. Ginusto niyang mag-low profile. Sa barangay Masigla po, yung likod ng palengke. May maliliit na barong-barong doon. Doon siya nakatira kasama ang babi niya. Tumango si Carlos. Salamat. Umalis siya at naglano. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang tumulong nang hindi nakaka-offend. Kailangan niyang gawin itong tama. Pero paano? Nang gabing iyon, nag-isip siya ng mabuti. Nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang condo unit, tumitingin sa city lights. Dati, ang view na ito ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ngayon, iniisip niya kung ilan sa mga ilaw na iyon ang mula sa mga bahay ng mga taong tulad ni Angelina, mga taong nagpupursigi, pero kulang pa rin. Mayroon akong pera, bulong niya sa sarili. Mayroon akong resources. Pero paano ko ibibigay nang hindi siya nakakaramdam ng kahihiyan? As sa kanya naalala, ang kumpanya niya, ang restaurants. Nag-hire siya ng tao. Maraming tao. Ngumiti siya. Trabaho. Bibigyan ko siya ng trabaho. Pero hindi basta trabaho. Isang trabaho na may dignidad. Isang trabaho na magbibigay sa kanya ng sapat na kita. Isang trabaho na may kinabukasan. Kinabukasan, bumalik uli si Carlos sa barangay Masigla. Pero sa halip na magtago, lumapit siya ng direkta sa barong-barong ni Angelina. Kumatok siya sa kahoy na pader. Sino po iyan? Tanong ni Angelina mula sa loob. Good morning, ma'am. Si Carlos po. May gusto lang po akong ikausap sa inyo. Bumukas ang kurtina. Lumabas si Angelina, may karga ang babi. Tumingin siya kay Carlos nang may pagtataka. Kilala po ba kita? Umiling si Carlos. Hindi pa po tayo officially nagkakilala. Pero nakita ko po kayo sa grocery, at gusto ko pong mag-alok ng trabaho. Kumunot ang noo ni Angelina. Trabaho. Aano niyo po ako nakita? Bakit niyo po ako sisinundan? Nginisyan siya ni Carlos, mapagpakumbaba, totoo. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo sinusundan para gumulo. Nakita ko lang po kayo, at naisip ko, baka mayroon kayong kailangan. May restaurant po kasi ako, at naghahanap ako ng empleyado. Kung gusto ninyo po, mayroon akong posisyon na swak sa inyo. Tumingin si Angelina sa kanya, halatang nag-aalangan. Ano pong klaseng trabaho? Receptionist po sa isa sa mga restaurant ko. May sahod, may benefits, may day off. At kung kailangan ninyo ng daycare, para sa babi ninyo, pwede nating pag-usapan. Namula ang mga mata ni Angelina. Bakit niyo po ako tutulungan? Hindi niyo naman po ako kilala. Huminga ng malalim si Carlos. Kasi po, may natutunan ako kamakailan. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat sa kung paano mo ginagamit ang mayroon ka para tumulong. At kayo po, deserve ninyong tulungan. Tumulo ang luha ni Angelina. Yumuko siya, niyakap ang kanyang anak. At pagkatapos, tumingin ulit kay Carlos. Salamat po, bulong niya. Salamat to talaga. 3 araw ang lumipas bago tuluyang nagsimula si Angelina sa trabaho. Ginamit ni Carlos ang mga araw na yon upang ayusin ang lahat. Proseso ng hearing, training schedule, at maging ang daycare arrangement para kay Baby Angela. May maliit na nursery room sa likod ng restaurant na ginawa niyang temporary daycare. Nag-hire siya ng isang nurse na mag-aalaga sa bata habang nagtatrabaho si Angelina. Nang dumating ang unang araw ni Angelina, halos hindi siya makilala ni Carlos. Nakasuot ito ng simpleng blouse at palda, malamang hiniram o nabili sa ukay-ukay, pero malinis at plansado ng maayos. Nakahilamos, nakaayos ang buhok, at kahit halatang kinakabahan, may ngiti sa labi. Good morning po, Sir Carlos. Bati niya pagpasok sa restaurant. Hawak niya ang maliit na bag at ang kanyang anak na nakabalot sa lumang kumo. Good morning, Angelina. Wala nang sir ha. Carlos lang, sabi niya. Halika, ipakita ko sa iyo ang magiging workspace mo. Inilibot niya si Angelina sa buong restaurant. Ang La Mesa Grande, ang isa sa mga pinakasikat niyang kainan sa Quezon City. Uno ng mga taong naka-business attire tuwing lunch, pamilya tuwing gabi, at mga barkada tuwing weekend. Malaki ang restaurant, mahigit 50 tables, modern ang interior, pero may Filipino touch na nagpapainit sa pakiramdam. Dito ka mag-work, sa reception area, paliwanag ni Carlos. Yung trabaho mo, welcome ang customers,
I assist sa table reservation, at sagutin ang phone calls. Simple lang. Si Marjorie, yung assistant manager, magtuturo sa iyo ng lahat. Tumango si Angelina, pero kitang-kita ni Carlos ang kaba sa mga mata nito. Kaya ko po ba ito? Hindi pa po kasi ako nakapagtrabaho sa ganitong klaseng lugar. Nginitian siya ni Carlos. Kakayanin mo. Trust me. At nandito lang ako kung may katanungan ka. Dinala ni Carlos si Baby Angela sa nursery room. Malinis ang kwarto, may crib, may electric fan, may rocking chair, at puno ng mga laruan. Naghihintay doon ang nurse na si Tessie. Nasa edad 40, may mabait na mukha. Good morning. Ito na po ba si Baby Angela? Tanong ni Tessie, ngumingiti. Tumango si Angelina, pero hindi agad nagbitaw ng anak. Niyakap niya muna ito, hinalikan sa noo. Mabait ka dito, ha? Si Mama, dito lang. Kapag kailangan mo, nandito lang ako. Madam, huwag mag-alala. Alagaan ko po siya ng mabuti, pangako ni Tessie. Mahirap para kay Angelina na mag-let go. Nakita iyon ni Carlos. Kaya lumapis siya at marahan na nagsalita. Pwede kang bumisita dito anumang oras. Kahit bawat oras kung gusto mo. Walang pipigil sa'yo. Tumingin sa kanya si Angelina, at sa mga mata nito, nakita ni Carlos ang pasasalamat na hindi kayang sabihin ng salita. Ang unang linggo ni Angelina ay hindi madali. Maraming bagong termino na dapat niyang matutunan, table reservation system, customer service protocols, phone etiquette. Pero masipag siya. Sobrang sipag. Minsan, kahit break time na, nagbabasa pa rin siya ng manual. Minsan, nakikita ni Carlos na nag-insayo ito sa harap ng salamin, kung paano ngumiti sa customer, kung paano magsalita ng propesyonal. At sa gabi, bago umuwi, palagi siyang dumarating sa nursery upang sunduin si Angela. Nakita ni Carlos kung paano niya hinahalikan ang anak, kung paano niya kinakausap kahit babi pa lang. Kumain ka na ba ng maayos ngayong araw, babi ko? Si Tessie, maayos ba sayo? Naku, ang bango-bango mo. Naligo ka. Salamat, Tessie. Isang gabi, ilang linggo na pagkatapos magsimula ni Angelina, nakita ni Carlos na nag-isa ito sa reception area. Tapos na ang shift, wala ng customer. Pero nandoon pa rin siya, nakaupo, nakatingin sa kawalan. Lumapit si Carlos. Okay ka lang. Napatalon si Angelina, gulat. Ay, Carlos. Nandito ka pala. Pasensya na, hindi kita napansin. Bakit hindi ka pa umuwi? Ngumiti si Angelina, pero malungkot ang ngiti. Nag-iisip lang. Minsan kasi, parang panaginip lang lahat ng ito. Parang anumang oras, magigising ako, at mahahanap kong nasa barong-barong pa rin ako. Walang trabaho, walang pag-asa. Umupo si Carlos sa tabi niya. Hindi ito panaginip, Angelina. Totoo ito. At deserve mo lahat ng ito. Umiling siya. Hindi ko alam kung deserve ko. Pero alam kong maswerte ako. Maswerte na nakilala kita. Kung hindi, malamang, mas lalo lang akong lumubog. Bakit ka ganyan mag-isip? Strong ka, Angelina. Nakita ko yon. Tumingin siya kay Carlos, at sa mga mata nito, may luha na namuo. Strong. Alam mo, araw-araw, iniisip ko kung paano makakasurvive kami ng anak ko. Araw-araw, takot akong magkasakit siya, kasi wala akong pambili ng gamot. Araw-araw, umiyak ako sa gabi kasi hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging okay. Paano ako naging strong? Kasi kahit ganoon ang sitwasyon mo, hindi ka sumuko, sagot ni Carlos. Kahit anong hirap, nandoon ka pa rin para sa anak mo. Iyon ang tunay na lakas. Tumulo ang luha ni Angelina. Hindi na niya napigilan. Yumuko siya, tinakpan ang mukha. At umiyak. Umiyak ng malakas, parang ilang buwang pinigil. Hindi alam ni Carlos kung ano ang gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Pero sa halip na tumakas o mag-awkward, umupo lang siya doon. Tahimik, kasama ni Angelina. Pagkalipas ng ilang minuto, humupa ang iyak ni Angelina. Pinunasan niya ang luha gamit ang kanyang kamay. Pasensya na, sabi niya. Nakakahiya. Walang nakakahiya sa pag-iyak, sagot ni Carlos. Mas nakakahiya ang magkunwaring okay ka kahit hindi. Tumingin si Angelina sa kanya. Ikaw, Carlos, okay ka ba? Natigilan si Carlos. Wala pang nagtanong sa kanya niyan. Kahit ang mga kaibigan niya, puro tungkol sa business ang pinag-usapan. Kahit ang pamilya niya, puro tungkol sa achievement ang hinahanap. Hindi, sagot niya, at nagulat siya sa sarili. Hindi ako okay. Bakit? Huminga siya ng malalim. May asawa ako. May asawa ako noon. Iniwan niya ako 3 buwan na ang nakakaan.
Sabi niya, hindi ko raw siya nakikita. Hindi ko raw siya naririnig. At alam mo ang pinakamasakit. Tama siya. Tahimik si Angelina, nakikinig. Akala ko, basta successful ako sa negosyo, basta maraming pera, okay na. Pero hindi pala. May mga bagay na hindi mabibili ng pera. Tulad ng pagmamahal. Tulad ng oras. Tulad ng atensyon. Mahal mo pa ba siya? Tanong ni Angelina. Nag-isip si Carlos. Pero hindi ko alam kung mamahalin pa niya ako. At hindi ko siya masisisi. Ang dami kong pagkukulang. Kung mahal mo, bakit hindi mo subukan ulit? Umiling si Carlos. Kasi baka masaktan ko lang siya uli. Mas mabuti nang mag-isa na lang ako. Mag-focus sa ibang bagay. Tulad ng pagtulong sa'yo. Ngumiti si Angelina. Salamat sa pagtulong mo, Carlos. Pero sana, huwag kang susuko sa sarili mo. Deserve mo ring maging masaya. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Carlos. Deserve mo ring maging masaya. Parang simple lang, pero ang lalim. Lumipas ang mga buwan. Si Angelina ay naging isa sa pinakamahusay na receptionist ng La Mesa Grande. Puno ng customer compliments ang feedback niya. Ang bait ng receptionist ninyo. Sobrang accommodating. Napakaganda ng smile. At si Baby Angela. Lumalaki ng malusog. Malakas na kumain, malakas na tumawa. Palagi siyang bumibisita si Carlos sa nursery room, at minsan, tinutulutan siyang kargahin ang bata. Ang bigat mo na, Angela, sabi niya isang araw, buhat ang babi. Ibig sabihin, kumakain ka ng maayos. Ngumiti si Angelina, nanunood sa kanila. Salamat sa'yo, Carlos. Lahat ng ito, dahil sa'yo. Umiling si Carlos. Hindi. Dahil sa'yo rin. Dahil hindi ka sumuko. Pero kahit masaya na si Angelina, may problema pa rin. Ang barong-barong niya. Madalas umulan, at tumutuulo ang bubong. Minsan, umuwi siyang basa ang damit dahil binaha ang loob. Isang araw, hindi pumasok si Angelina. Nagtaka si Carlos. Hindi ito ang tipo ng taong absent nang walang dahilan. Tumawag siya, pero hindi sumasagot. Kaya pagkatapos ng work, pumunta siya sa barangay Masigla. Pagdating niya sa barong-barong, nakita niyang basang-basa ang loob. Umuulan kasi ng malakas kagabi. Si Angelina, nandoon, umiyak habang karga si Baby Angela na may lagna. Angelina, anong nangyari? Tanong ni Carlos. Binaha, Carlos. Nabasa lahat ng gamit namin. At si Angela, nilagna. Wala akong pambili ng gamot, sagot niya, umiiyak. Hindi na nag-isip si Carlos. Binuhat niya si Baby Angela, hawak ang kamay ni Angelina. Halika. Dadalhin natin sa hospital. Wala akong pera, Carlos. Ako na ang bahala. Halika na. Dinala niya sila sa hospital. Na-check ni Baby Angela. Lagnat lang dahil sa lamig at basa. Binigyan ng gamot at pagkatapos ng ilang oras, okay na. Pero hindi doon natapos si Carlos. Angelina, hindi ka na pwedeng bumalik sa barong-barong na iyon, sabi niya. Pero wala akong ibang mapuntahan. May kondo unit ako na vacan. Doon muna kayo tumira. Walang renta. Hanggang sa makaipon ka at makahanap na mas maayos na lugar. Umiling si Angelina. Carlos, sobra-sobra na ang ginawa mo. Hindi ko kayo mababayaran. Hindi ko kailangan ng bayad, putol ni Carlos. Kailangan ko lang malaman na safe kayo. Iyon lang. At sa mga mata ni Angelina, nakita ulit ni Carlos ang luha. Pero ngayong, hindi na dahil sa kalungkutan. Dahil sa pasasalamat. Dahil sa pag-asa. 3 buwan pa ang lumipas. Si Angelina at Baby Angela ay nakatira na sa kondo unit na ibinigay ni Carlos. Simpleng unit lang, 1 bedroom, pero sobrang laki ng pagbabago para sa kanila. May mainit na tubig, may maayos na kama, may seguridad. At si Carlos, nagbago rin. Naging mas open siya sa mundo. Naging mas makita ang mga taong nangangailangan. At sa proseso, natutunan niyang muli kung paano maging tao. Isang gabi, may kumatok sa pinto ng unit ni Angelina. Pagbukas niya, naroon si Carlos, may hawak na cake. Happy birthday, Angela, sabi niya, ngumingiti. Namula si Angelina. Paano mo nalaman? May AR records tayo. Remember, biro ni Carlos. Tumawa si Angelina. Pasok ka. Salamat. Pumasok si Carlos. Nakita niya si Baby Angela, naglalaro sa sahig, may mga bagong laruan. Nakita niya ang simpleng dekorasyon, ang mga litrato sa dingding, litrato ni Angelina at ng kanyang anak. Masaya ka na ba? Tanong ni Carlos habang nakaupo sila, kumakain ng keke. Tumingin si Angelina sa kanya. Pero alam mo, hindi lang dahil sa lahat ng material na bagay.
Masaya ako kasi may nakita akong ebidensya na may mababait pa ring tao sa mundo. Na may mga taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Meron ding natutunan ako, sabi ni Carlos, na ang tunay na yaman ay hindi nasa bank account. Nasa mga taong pinipili mong tulungan. Nasa mga relasyon na binubuo mo. Nasa mga sandaling ito. Ngumiti si Angelina. Salamat, Carlos. Salamat sa lahat. At sa sandaling iyon, na-realize ni Carlos na ang pagtulong kay Angelina ay hindi lang tungkol sa kanya. Tungkol din ito sa kanyang sarili. Sa paghahanap niya ng kahulugan. Sa paghahanap niya ng redemption. Ilang linggo pagkatapos, may tumawag kay Carlos. Si Melissa. Carlos, pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Pumayag si Carlos. Nagkita sila sa coffee shop. Nakita niya si Melissa, at para bang wala namang nagbago. Maganda pa rin, sopistikada pa rin. Pero ngayon, hindi na niya ito nakikita bilang perpekto. Nakikita niya itong tao lang, tulad niya. Nabalitaan ko, marami kang ginagawang charity lately, sabi ni Melissa. Natutunan kong tumulong ng mas personal. At may nabalitaan din akong may tinutulungan kang babae at anak nito. Tumango si Carlos. Si Angelina. Empleyado ko. Tinulungan ko lang. Tumingin si Melissa sa kanya, matagal. Nagbago ka, Carlos. Sinubukan ko. Sinubukan kong maging mas mabuti. Proud ako sa'yo, sabi ni Melissa, at totoo ang tono nito. Pero alam mo, kaya kita tinawag, gusto kong sabihin na, may bago na akong buhay. Naka-move on na ako. At sana, maka-move on ka na rin. Tumango si Carlos. Salamat, Melissa. Naka-move on na rin ako. At sa totoo lang, okay na ako. At totoo yon. Okay na siya. Pagbalik ni Carlos sa restaurant, nakita niya si Angelina, busi sa reception. Ngumiti ito nang makita siya. Boss, may nag-reserve ng table para sa birthday party. 50 persons. Apayag ba tayo? Tumango si Carlos. Okay lang. Prepare mo lahat. Sage, boss. At habang nanonood si Carlos kay Angelina, naisip niya kung gaano siya kasuwerte. Hindi dahil milyonaryo siya. Hindi dahil maraming negosyo. Kundi dahil natutunan niya ang pinakaimportanteng lesson sa buhay. Na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang ibinabahagi mo. Na ang tunay na kaligayahan ay hindi galing sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. At sa munting grocery store na iyon, nang makita niya si Angelina na umiiyak habang ibinababa ang gatas ng sanggol, hindi niya alam na ang sandaling iyon ay magsisimula ng pagbabago. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa bawat taong magiging parte ng kanyang buhay. Kasi sa huli, tayong lahat ay naghahanap lang ng koneksyon. Ang purpose, ang dahilan para magpatuloy. At minsan, ang dahilang iyon ay darating sa pinaka hindi inaasahang paraan. Sa isang grocery store, sa isang stranger, sa isang pagpili na tumulong. At sa pagpiling iyon, mahahanap mo ang sarili mo.